What? Okay nga ba ang paggamit ng credit card? Alright. So ngayon, nandito tayo sa Docs Cafe. Alright. So ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataon na mag-vlog. Okay. Na kahit merong work, okay, wala namang customer, pwede tayong mag-vlog. At ako ay magbibigay sa inyo ng information, okay, idea sa paggamit ng credit card. Kung okay nga ba or hindi ang paggamit ng credit card. Alright. So salamat sa may-ari sa Doc's Cafe, si Doc Arnel, and then kay Ma'am Ami. Thank you dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon para makapag-video sa inyong cafe. Okay, so isa nga pala akong barista dito, okay, at social media manager. Taga-upload nila, konting picture, konting video, alright, para ma-market yung kanilang business. Alright, so ngayon punta tayo sa ating topic kung pwede nga bang gumamit ng credit card or okay lang ba gumamit ng credit card? Alright. So ngayon ay meron akong dalawang words, okay, na sasabihin sa inyo. Okay, yun yung ating tatalakayin ngayon. So, kung ikaw ay bago lang sa ating YouTube channel or Facebook page, please like and follow our Facebook page and please subscribe our YouTube channel. Nasa 12,700 na tayo at salamat sa inyong suporta. Please comment if you have a question. Alright, so ngayon pumunta tayo sa ating first words. Alright? So, yung una nating first words is, ito ay tinatawag na penalty. Alright, so kapag gumamit ka ng credit card, alright, kapag gumamit ka ng credit card, magkakaroon ka ng penalty kapag hindi ka nagbabayad on time or sa due na ibinigay. Alright? Kaya, kailangan natin maging responsible sa paggamit ng credit card kasi ito ay magkakaroon ng penalty. Alright? So, yung word na penalty, ito ay masakit. Okay? Dahil kapag nagkaroon tayo ng penalty, sayang yung ibibigay natin sa bank or credit bank or finance. Alright? So dahil mas lalo silang kikita kapag hindi natin ito binabayaran on time. Alright. Kaya inuna ko ang tinatawag na penalty para after this video ay pupunta tayo sa ating pangalawang words na tinatawag ay rewards. Excited ba kayo? Alright. So para kapag after this video ay hindi kayo malungkot at gusto natin na maging masaya kayo pagkatapos nitong vlog natin. Alright. Sa pagkakaroon ng credit card ay merong pros and cons. So, yun nga yung penalty. Alright? At may tinatawag na slave. Alright? Kapag hindi tayo nagbayad ng ating hiram or naging utang, magiging slave tayo. Nasa Bible yon. Alright? Na kapag hindi tayo nakapagbayad on time or sa due date, tayo ay magiging slave. Alright? Kaya, merong tinatawag na hiram at utang. Ano yung hiram? Hiniram mo, okay, itong time na to at date na to ay ibabalik ko. So, hindi pa siya tinatawag na utang. Pero kapag ito ay lumagpas na sa due, okay, ito ay tinatawag na utang at tayo ay slave na. Alright? Masakit man, pero yun talaga ang katotohanan. Kaya, maging responsible tayo sa paggamit ng credit card. Alright? At ano pa, ang penalty kasi ay nagpapabaon tayo sa utang. Alright? Kaya kailangan natin itong bayaran. At kapag tayo ay nagkaroon ng penalty, hindi tayo nakapagbayad, alright, tatawagan tayo ng ilang beses. At kapag hindi tayo sumasagot sa kanilang tawag, sa kanilang email, sa kanilang text, alright, sila ay magbibigay ng demand letter. Alright? So, tinatawag na external ba yun na tinatawag? Alright? Sila ay magpapadala sa inyong bahay. So, parang minsan nakakatakot, nakaka-intimidate kapag nagkaroon tayo ng demand letter. Alright? So, kapag binuksan mo yon, sasabihin doon na bayaran mo na yung utang mo or yung pinaka-total ng hiram mo. Alright? So, meron din naman silang option na yung minimum due pwede mong bayaran. Alright? Kaso nga lang, kapag yung minimum yung binibigay mo, mas malaki yung kikitahin nila or yung interest or penalty. Alright? Nakakatakot yun.
Pero kapag ito ay binayaran mo na, hindi na nakakatakot kasi bakit? Binayaran na natin sila. Yun yung penalty na aking sinasabi. Alright? Kaya kailangan natin maging responsible sa paggamit ng credit card para hindi natin ma-experience na tayo ay padalahan ng demand letter at tawag-tawagan. Kasi pag hindi tayo nakapagbayad ng credit card. Alright, so ngayon ay pupunta na tayo sa ating tinatawag na rewards. Alright, so dahil sa video na to ay meron tayong credit card. Alright, so ginagamit natin to para sa ating business. Alright, kaya pupunta tayo doon sa tinatawag na rewards. Sa rewards tayo ay matutuwa. Magbibigay ako ng example na magkakaroon tayo ng rewards. Alright, sa lagi natin paggawa ng credit card, meron tinatawag na points. At kapag ito ay naipon, pwede mo siyang gawing cash. Alright, pwede mong ipang shopping. Okay? At magkakaroon ka rin ng incentives. Pwede rin silang magbigay ng incentives ng free vacation. Alright? Or, pwede kang pumunta sa Boracay ng libre gamit ang iyong points o rewards sa iyong credit card. Alright? At ang maganda pa doon, pwede ka nilang offeran ng papunta sa ibang bansa. Kaya, yung mga mayayaman ay lagi nilang ginagamit yung credit card dahil merong rewards, points, at incentives na napakalupit na pwedeng pumunta sa ibang bansa. Kaya, yung mga dala ng mga mayayaman ay credit card. Hindi sila nagdadala ng cash kasi merong benefit ito. Ano yung mga benefit? Magbibigay ako ng example ng insurance. Free life insurance, alright? At iba pang benefit na ibibigay sa'yo ng credit card. Alright? Iba-iba yung mga binibigay ng mga bangko. Alright? At ang maganda pa dito, ang reward na makukuha mo kapag ikaw ay on time nagbabayad, gumagamit lagi ng credit card, okay, mas o-offeran ka pa ng mas mataas na limit ng iyong credit card. Alright? So, napakasaya, di ba? Alright? Kung mayaman ka at responsible ka, alright, pwede mong gamitin yung credit card. At kapag ikaw ay businessman, pwede mong gamitin itong credit card. Bakit? Kasi merong tinatawag na cash advance. Alright? So, kapag meron kang 100k na limit sa iyong credit card, pwede mong i-cash advance yung 50,000 at pwede mong i-invest sa iyong business at pang-expand ng iyong business. Kapag ikaw ay merong business at ito ay profitable, pwede kang mag-franchise, pwede mong i-franchise yung business mo. Alright? Pwede kang mag-distribute ng products mo. Alright? At pwede kang mag-branch out ng iyong business. Kaya, kapag meron kang credit card at namamanage natin ito ng maayos, alright, ito ay advantage sa ating pag-business. Alright, kaya madaming rewards, okay, itong credit card kapag ito ay na-manage natin ng mabuti. Madami pang mga bangko na lalapit sa'yo dahil mabango yung pangalan mo. Kahit hindi ka nag-a-apply ng credit card sa ibang bangko, basta-basta na lang sila magpapadala at mag-email or tatawag sa iyo na pwede ka bang kumuha ng credit card sa amin. Alright, so magandang pakinggan yun. Pero kailangan muna natin tignan kung kaya ba nating bayaran kapag tayo ay gumamit ng credit card. Kaya, dapat nating i-manage ito. Alright? So, napansin nyo ba, like kong sinasabi, na dapat kailangan nating ma-manage ito ng maayos. Alright? So, dapat tayo ay responsible. Dahil kapag hindi tayo responsible sa ating paggamit ng credit card, mawawalan tayo ng credibility. Alright? So, hindi na tayo papahiramin. Alright? At masisira tayo sa mga bangko. Alright? At wala nang mag-o-offer sa atin. Alright? Kaya, kailangan nating maging responsible, ma-manage ng maayos. Alright? So, doon natin makita yung paggamit ng credit card. Alright? So, last na question, okay ba ang paggamit ng credit card? Depende kung saan mo ito gagamitin at kung alam mo ito gamitin. Ilang beses ko pa ito sinasabi? Kasi mahirap kapag hindi natin ito nabayaran. Alright? Magkakaroon tayo ng mas madaming penalty. Pero sabi ko kanina, kapag ito ay na-manage natin ng maayos, magkakaroon tayo ng madaming rewards. Alright? Pwede tayong magbakasyon. Alright? Pwede nating pang business pa yung iba na i-offer sa atin at magkakaroon ka
ng mas mataas na credibility sa bangko at magiging mabango ang iyong pangalan. Alright? So kaya kailangan natin itong i-manage at maging responsible tayo sa paggamit ng credit cards. Ang aking credit card pala ay RCBC, okay? Hexagon Club Privilege yung aking credit card. Kasi mapanood yung aking credit card na Hexagon Club, nasa baba ng ating description or nasa comment section. Alright, so dito na nagtapos ang ating pag-uusap about credit card. Alright, so dito sa ating place ay napakaganda at pwede ko kayong itour dito sa second floor ng kanilang cafe nila Doc. Alright, at makita natin dito yung ganda ng place. Alright, dito. Yan. Okay. Naka-aircon sila dito. At makita mo dito yung kalsada. Alright? Yan. Okay. At pupunta tayo ngayon sa rooftop nila. Alright. Papakita ko sa inyo. At kung gusto nyong pumunta dito, punta lang kayo dito sa Zone 1, Pangaliban, Tayug, Pangasinan. Alright? At dito ay napakaganda at fresh air ang ating mararanasan. Alright. Okay, andito yung manager. Yan, ayaw niya magpakita. Alright, so dito, okay, pwede kayong tumambay dito. Yan. And dito sa rooftop. Okay. Makita natin dito yung kalsada. Okay, ito siya. Yan. Okay. Okay, yan. 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 Okay. Dito. Alright. So, dito yung kanilang rooftop. At pwede ko yung tumambay dito hanggang 10 p.m. At kung gusto nyo tingnan ang kanilang Facebook page, nasa description. At pwede kayong mag-visit, like, and follow nyo na rin itong Doc's Cafe nila. Alright. At kung gusto nyo pumunta ngayon, andito ako ngayon. Lagi. Okay. Monday to Friday, andito tayo. Kaya kung gusto nyo akong makita, okay, at makakwentuhan, andito lang tayo sa Doc's Cafe. Alright, so thank you for watching and see you on the next video. Madami pa tayong pag-uusapan, okay, about business, alright, about trabaho, about life, alright. At pwede kayong magtanong kapag may mga question kayo. Please comment and don't forget to share our video. Alright, God bless and see you.